ganahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nalusutan na ng napatalsik na mayor ng Banban Tarlac, Alice Guo, ang mga otoridad at walang kaingay-ingay na nakalabas ng bansa noong pang bispiras ng birthday ni Kumbachero. July 18. Gamit ang kanyang Philippine passport. Kinumpirma ng Bureau of Immigration at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nakaalis na nga si Mayor Guo gaya ng impormasyon ni Senator Risa Ontiveros mula sa NBI, at ito'y noon pang buwan ng Hulyo patungong Malaysia bago tumuloy sa Singapore para makasama ang kanyang pamilya. Kinwestiyon ni Ontiveros ang mga otoridad kung paano nakapuslit ng bansa si Guo at sino ang tumulong ng mga opisyal ng pamahalaan. Yun ang tanong. Sa harap ng pinaigting na pagbabantay dito ng Bureau of Immigration. Pinanindigan na naman ng Department of Justice na nasa bansa pa rin si Guo. At kung totoo man na nakapuslit na ito, isang malalimang investigasyon ang ikakasa ng ahensya upang mapanagot ang mga responsable sa pagkakatakas nito. Isyu ng bayan, ng katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk Maganda morning. and go across the track. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong suma sa inyo ang 2x2 West sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! wise, man, you know you never Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, cross the bridge. mga kapuso, mga kapatid, mga kabarkada, mga kapitbahay, mga kapamilya? On together in the storm. Kanya-kanya na ng isip kung paano nakalabas ng bansa itong si Alice Guo. Basta confirmed po na hindi dito sa NAIA dumaan. Hindi sa anumang terminal ng NAIA sa Metro Manila o kaya maging sa Clark. Hindi rin. Hindi rin sa Clark. Ang isang tinitingnan ay backdoor. Ayan. Kapag Dun sa- sinabing backdoor ay saan ba yan? Saan ba ang likuran yun? Sa likurang ibaba. Sa southernmost part ng Pilipinas, Mindanao. Mindanao, Ayan, yan. Kumbachero. Teka muna, bakit ito bang si Alice Guo may arrest warrant na? May arrest warrant galing sa Senado. Senado. Pero hindi po yun
katulad nung arrest warrant ng husgado. Isang husgado. Ng Oo. husgado. Kaya nga ang naipalabas pa lang dito kay Alice Guo ay ilbo. Ano nga yung Immigration ilbo? Lookout Bulletin Order. Ayan, pagmamasdan lang siya. Mamasdan lang siya para papaalis eh. Habang papaalis. Uy! Si Mayora, yun. Pwedeng tanungin ng isang nandun. Immigration officer, halimbawa. Mayora, ikaw nga ba si Mayora? Dahil pag sinabing, sige nga, sabihin mo nga yung L. Elbow. Elbow. Ikaw nga. Ikaw nga. Saan ba kayo pupunta? Pupunta lang ako sa Bali, Indonesia. Yan. Gano'n. Mag-ingat ho kayo at marami yung mga doon. Marami yung mga jellyfish doon. Maraming loko ron. Mga gano'n. Ganun lang. Ba't to sa Malaysia kayo pupunta ngayon? Doon muna ako pupunta. Ang naging ruta pala, kumbatsero, ay Malaysia, tapos ay Singapore, tapos ay nag-Indonesia. Sino may sabi niyan? Eto kanina, 'di ba? Si Dana Sandoval ng Immigration. Baka may kulang doon sa impormasyon ni Ma'am Dana. Sige nga. Ito. Ikaw Ma'am Dana eh. Narinig ko kanina at kausap nakikinig ni nga ako Kong mabuti Angel. sa kanya. Pero ito po. Ang biyahe po, kaya may tatak ng KL noong July 18. Kaya may tatak na via airport dumaan. Ang unang dating niya sa ibang bansa ay sa Denpasar, Indonesia. Ito po ay galing sa report na tinanggap ng Office of the President. Oo, siguro nagpinatawag na yata kahapon lahat ng mga taga-immigration. So ang unang bagsak, tinignan ko kagad yung Denpasar. Ito palang Denpasar, ito'y sa Bali. Ito pala yung Denpasar, Bali. Bali, Indonesia. Bali, Indonesia. So mula Pilipinas, doon kaagad? Oo. Kaya hinahanap ko, sabi ko, ano bang flight na maaaring papunta ng Bali, Indonesia. Ikaw nakakaalam. Ikaw ang nakakabatid ng mga... Hindi pa ako nakarating dun eh. Hindi pa ako nakapunta dyan sa Bali. Kasi pag Bali, ibig sabihin, mang pupuntahan mo dun ay mga dagat, beach. May gaganda pa ba sa mga beaches na natin dito? Tama. Ba't ka pupunta ron? Ano ba naman? Ba't ba napag-usapan natin? So, Denpasar, Indonesia, to KL, Malaysia on July 18, 2024. Okay. Ang sinakyan niya, kumbatsero, Batik Air, Malaysia 177. Yan sinasabi ko sa iyo. So from Sulat mo to ha, isulat mo to. Sulat mo to. From Philippines. From Philippines, hindi natin walang record. Walang record yung from Philippines to Indonesia, from Philippines to anywhere, wala. Ibig sabihin talagang takas, kumbatsero. Walang tatak yung hindi tinatakan yung passport niya. Nakatulad nung nakikita pag aalis po tayo, tatatakan yung dadaan tayo sa immigration, di ba? So itong informasyon na to mula na sa Denpasar, Indonesia to Kuala Lumpur, Malaysia on July 18. July 18. Opo, ulitin natin, ito po ay via Batik Air, Malaysia. Batik Air Malaysia 177. Tapos bumiyahe siya noong July 21, birthday ni Ma'am Michelle. July 21. Mula Kuala Lumpur, Malaysia to Singapore via Jetstar Asia Airways 686. Magaling to si Yuel, sinusulat. Sinusulat. Ito, KL Malaysia to Singapore on July 21, 2024 via Jetstar Asia Airways 686. Okay. Pagkatapos, mula sa Singapore, matagal pala siya sa Singapore, kumbatsero. Halos isang buwan. Mula Singapore,
nagpunta siya ng Batam, Indonesia via ferry on August 18. Ayun na. Via nagbangka na lang, nagbapor. Yung nasasakyan siguro mga malalaking fast craft siguro. Fast craft, ano? Papunta na ng Batam. Yun naman ang pinupuntahan daw talaga ng mga mayayaman sa kwan eh. Kapag taga Singapore ka at gusto mong mag-unwind, pupunta ka ng Batam. Batam. Para mag... Batam Bidol ba yan? Batam Bidol? Bintang yun. Bintang na pala. Pero doon din ba yun? Yung Bintang Bidol? Si Lintang Bidol naman, yung dating Comelec official na kasama sa Hello, Gansi. Hello, Gansi. Ayun. Yan. So ang latest record nasa Indonesia siya ngayon. Kasi August 18 lang yan eh. Linggo lang yan eh. 26 pa lang naman ngayon. Di ba? Teka, nakagulat na tayo. So August 18, linggo. Tapos kahapon nagsalita si Senator Risa Ontiveros. So in all likelihood nasa Batam, Indonesia pa rin. Ngayon. Natuntunan natin na siya nasa Batam, Indonesia. Anong magagawa natin? Hindi, siguro tatanungin muna natin, masama bang makarating siya doon? Ayun na nga. Meron ba siyang nalabag na batas? Pwede ba nating hilingin ngayon pa lang sa Indonesian government na damputin nyo yan? Dakmain nyo yan. Wala namang yun nga wala namang arrest warrant. Yun ang problema natin, wala siyang kaso sa husgado. May kaso siya sa Senado, may kaso siya sa piskalya, may kaso siya sa atin, yung mga tayo nahusgahan natin siya dahil mga judge tayo mga judge tayo, di ba? Guilty na siya sa atin, pero ang problema wala pa siyang kaso sa husgado. Gaano ba kahalaga ang kaso sa husgado? Pag may kaso po sa husgado, pwedeng maglabas ang husgado ng tinatawag na hold departure order. Doon pa lang. Ayun. At meron pong husgado lang ang pwedeng makapagpalabas. Husgado lang yun. Yung pong mga ilbo-ilbo, wala po yun. Mga watch list, etc. Hindi po makakapigil yun maliban na lang sa ginawa nila dati kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Naalala mo yung bigla na lang naka-wheelchair si Gloria Arroyo, lookout bulletin lang yun eh. Watch list lang yun eh. Watch list lang. Pero pinigil nila si dating Pangulong Gloria Arroyo. So, in other words, ang ganda nung yun lang tanong mo na yun ang pinaka sensible na tanong eh. Teka. Ayusin mo yung ayusin ko lang yung Coelho ko. Parang wala kaya tang Coelho. Inangat mo. Hindi ba? Pwede ba nating hilingin sa mga government authorities na kasangga naman natin, lalo sa Indonesia, di ba? Sino nga bago na ba presidente ng Indonesia? Hindi pa yata. Hindi pa. Siya pa rin yata. Yung matangkad na mama. Nagpunta lang dito sa atin. Nagpunta dito. Pwede ba nating hilingin sa kanya? Hindi. Mukhang hindi. Hindi natin pwedeng... Kasi nga, walang kaso. Walang kaso, formal cases filed before the court. Ayun, yun po ang... Kaya tayo ngayon, wala tayong magagawa kundi sinong kasabwat niyan? Ayan, imbestigahan yan. Sinong kasabwat niyan? Kaya nga, baka sabihin pa, halimbawa nga, kung ma-chair, sample lang. Halimbawa, mayroong isang immigration officer na nagsabi, ako ang nagpalusot diyan. Halimbawa si Kuya Eric, halimbawa napunta sa immigration si Kuya Eric. Sabi ni Kuya Eric, ako ang nagpalusot diyan. Bakit anong masama? Baka magkatitigan pa sila ni Commissioner Tansingco noon. Sabi siguro, oo nga, tsaka lang tayo matatauhan. May kaso nga ba yan? Wala nga pala. May arrest warrant na ba dyan? Oo. Baka nga sabihin. Ang tagal, sa tinagal-tagal ng panahon na yan nagkukwentuhan tayo on air, at na-raid yung puguan dyan. Walang... Di ba nung pa natin sinasabi yan, Marso pa yata yan yung raid March pa yung raid. Ano ang tanong natin? Ba't ngayon lang nag-file ng kasong human trafficking para bang afterthought lang? Yun yung sinasabi natin nung nakaraan kaya ngayon, nakapending lang sa piskalya yung kaso laban kay Alice Go. Kaya ang tanong uli,
pwede ba natin siya pa-extradite Ayan, nang walang kaso? Ang sagot, hindi. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Bueno, ang tunggak na oras, 18 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. ACS Balita, susunod na! CS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alas 6:23 ng umaga, narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Pangulong Marcos ibinida ang 12 bilyong pisong halaga ng mga serbisyo. 5 bilyong pisong ayuda sa unang taon ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Palawan at Boracay nasa listahan ng most visited island destinations in Asia ng Times Travel. 10,000 doses ng ASF vaccines dumating na sa bansa. Mayor Baste Duterte binatikos sa calamity politics. Pisong taas sa presyo ng produktong petrolyo o marangkada na. At nawawalang PWD, natagpo ang nakasilid sa isang sako na palutang-lutang sa isang ilog sa Antipolo. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Inilala po ng Pangulong Bongbong Marcos ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair bilang patunay kung ano ang maaaring makamit ng pagkakaisa para sa bansa, kasabay ang pangako sa mga Pinoy sa patuloy na pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko. Sa kanyang talumpati sa gabi ng pagkakaisa ng BPSF Agency Summit 2024, pinuri ng Pangulo ang mga katuwang ng BPSF sa kanilang walang patid na suporta sa mga adhikain ng proyektong ito. Ito pong BPSF ay Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ibinida rin ng Pangulo ang higit 12 bilyong pisong halaga ng serbisyo ng pamahalaan at halos 5 bilyong pisong tulong pinansyal na naipamahagi sa unang taon ng BPSF. Ikinatuwari ng Pangulong Marcos ang matagumpay na programa para mailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Patunay lamang ito na marami tayong magagawa sa bayan basta tayo'y nagkakaisa. Kaya kaya natin baguhin, pabilisin at ilapit sa mga mamayan ang serbisyo ng pamahalaan. Sabi nga nila, basta't gugustuhin natin, mahahanapan natin ng paraan. Yan ang tinatawag na asikasong Pinoy. I-apply natin ngayon sa pamahalaan. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Pasok ang Palawan at Boracay sa 8 most visited island destinations in Asia ng Times Travel. Isa pong travel website na nakabase sa India. Ayon sa Department of Tourism, ang Palawan na kilala bilang last frontier ng bansa ay nasa 3rd pwesto dahil sa likas nitong kagandahan, kaya madalas puntahan ng mga turista. Inilarawan ng Times Travel ang Palawan na may nakamamanghang limestone cliff of turquoise na tubig ng El Nido at Coron. Kasama ang Puerto Princesa Subterranean River na naging isang UNESCO World Heritage Site mula noong 1999. Samantala, ang Boracay naman ay pang-4 sa listahan, ay kilala sa iba't ibang water sports at mga activities, makulay na nightlife at maraming mga mapagpipiliang kainan. Nanguna ang Bali, Indonesia sa listahan ng Times Travel, kasunod ng Phuket sa Thailand, Palawan, Boracay, Maldives, Langkawi sa Malaysia,
Havelock Island sa India at Jeju Island sa South Korea. Alas 6:27 na ng umaga. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeng kayon, gising na. Dumating na sa Pilipinas ang biniling 10,000 doses ng bakuna kontra sa African Swine Fever o ASF. Ayon sa Department of Agriculture, ang naturang bilang ng bakuna ay mula sa emergency procurement ng ahensya para sa lugar na may outbreak ng virus sa baboy. Target ng DA na unahin sa ASF testing ang mga baboy mula sa Lobo, Batangas na itinuturing na ground zero ng ASF. Alas 6:27 ang ating oras. Maimbuntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mapadiha. Gising na ba kayo? Binatikos ni Cagayan Economic Zone Authority Administrator and CEO Katrina Ponce Enrile si Davao City Mayor Baste Duterte sa pakikibahagi nito sa umano'y sa tinatawag na calamity politics. Calamity politics. Ayan. Ayon kay Enrile, ang hakbang na ito ni Duterte na ibigay ang buwis ng Davao City sa mga lungsod at munisipalidad na naapektuhan ng kalamidad ay trapo politics. Masakit pa lang At magsalita. out of touch. Dahil mas mayaman naman ang mga binigyan nito. Totoo ba? Oo. Magugunitang nagbigay. Binigyan ba nila ang Makati? Eto, magugunitang nagbigay daw po si Mayor Baste ng kabuang 14.5 million na tulong pinansyal sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Tigi 1 milyong piso sa 6 na lalawigan ng Luzon, 500,000 pesos sa bawat isa sa 11 lungsod sa Greater Manila area, at 300,000 pesos bawat isa sa 10 munisipalidad sa iba't ibang probinsya. Hindi binanggit kung anong mga lugar ito eh. Ayon kay Enrile, kung gustong makalikom ng Pogi Points o kung gustong makakuha ng Pogi Points itong si Mayor Baste sa mga mayayaman o sa mga mamamayan sa labas ng kanyang jurisdiksyon, siguraduhin muna niyang sobrang pera ito. Surplus. At natutustusan na ang pangangailangan ng sarili niyang mga mamamayan. Nako. Sino yung nagsasalita na yan? Si CESA Administrator Katrina Ponce Enrile. Masakit pa lang magsalita yung babae na Bihirang yan. magsalita pero masakit. So kung 11 cities sa Metro Manila ang nabigyan, sino bang city dito sa Metro Manila ang hindi bilyonaryo? Parang gano'n ang tinutukoy ni Kwan, ano? Oo, gano'n nga. Mayayaman yung... Ibig sabihin, may kakayahan. May kakayanan. Yung mga bayan at lungsod na binigyan. Kumbaga, hindi naman kailangan ng tulong. Hindi kailangan ng... Kaya sabi niya, papogi lang yun. Ganon? Oo, pogi points lang daw. Grabe. Kaya ang tawag niya doon calamity politics. Calamity politics? Sinasamantala ang kalamidad para magpapogi. Sinabi, yun ang sabi. Yun ang sabi ni Katrina. Masakit magsalita itong babaeng ito. Ano ba ni Secretary Senator Juan Ponce Enrile si Katrina? Anak, si Katrina. Ito, tiningnan ko tuloy yung article dyan eh. She said, Duterte also... Sinabi niya na si Duterte ay... also, should stop being a drama queen. Di ba? Sabi ko sa'yo, masakit magsalita eh. Wag maging drama queen. Drama queen. Yun ang sinabi niya, drama queen. Sino daw ang hindi dapat maging drama queen? Si Baste. Lalaki yun eh. Kaya nga sabi ko, bakit napakaganitong masakit magsalita? And instead, sa halip, focus on severe flooding issues in their own backyard. Pagtuunan niya ang mga matitinding pagbaha sa kanyang sariling bakuran. What Mayor Baste did, ang ginawa ni Mayor Baste, can be likened to a family ay maihahalin tulad sa isang pamilya that na despite not having anything to eat, nasa halip na walang makain, its head chose to contribute, pinili pang magbigay to a friend's feast sa handaan ng isang kaibigan because he wanted to be the center of attention. Dahil gusto lang niyang magpapogi. Grabe to. O magpaganda, queen pala, queen. Alam mo kung makakausap ko tong si Katrina, baka medyo ma-intimidate ako. Masakit pa lang magsalita ito. Ganun pala. Matalim pa lang magsalita. Matalim pa lang magsalita itong ali na to.
At lumalatay. At lumalatay. Samantala, 6:31 ng umaga, sa ibang balita, umarangkada na ang higit pisong taas presyo sa produktong petrolyo. Sa anunsyo ng mga oil company, piso ang dagdag na singil sa bawat litro ng gasolina at kerosene, habang 1.20 naman sa bawat litro ng diesel. Ayon sa Department of Energy, ang panibagong paggalaw sa produktong petrolyo ay bunsod pa rin ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Yung Petron, in fairness dun sa Petron, pagka na ikinumpara mo sa iba, sabi ko, ang mura ng Petron ha. Dito lang kumbachero sa may Central Avenue, may Petron dyan. Petron sa tabi ng SFM. Nagpakarga ko noong isang araw 51 something lang ang diesel Yung, ganon. Yung diesel. Ang baba, ano? 51 something lang yung diesel. Ngayon, nadagdagan. Wala daw halo yun? Wala halo? Baka... Puro yun, puro. Pero tingin ko ang naman... Baba, ano? Ang baba. Tapos tinignan ko yung ibang Petron. Halimbawa, yung Petron sa Commonwealth, yung bago mag-ever. Magkano doon? Mas mataas ng piso. Mas mataas ng piso. Pero yung katabi niyang Shell, kumbachero, mas mataas ng 6 na piso. Mahal ang Shell. Ang mahal ng Shell. Ayoko na nga magpakarga dyan sa Shell na yan. Sabi ko, hindi. Siyempre, naghahanap ka ng mura, kumbachero. Talaga. So, ganun po ang gagawin natin, lalo yung mga motorista. Pag may nakikita kayong mas mababa, siguro naman itong mga big companies ito, hindi naman nahaluan ng tubig yun. At saka kahit na mga big three, may magkakaiba pa rin na presyo. Halimbawa, Petron. Pare-parehong Petron. Meron pa rin merong mas mababang Petron. Depende sa location. Yung Petron sa may malapit sa Philcoa, mababa din doon, kumbachero. Tsaka doon sa yung Batasan San Mateo Road. Yan, kumbachero. Yun ang pinakamababa. Kaya ang dami nagpapakarga doon. Kaya kung po, maghanap po tayo. Yung mga ina-announce na ito, okay po yan. Pero tingnan nyo pa rin yung actual, yung nakikita nyo sa price display board. Ayan. Kung Mayo, Almario. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Sa Petron dyan, sa Batasan. Kanya nga pala yun, ano? Isang person with disability o PWD na 3 araw nang nawawala ang natagpo ang tad-tad ng saksak at nakasilid sa isang sako bago itinapon sa isang ilog sa barangay San Jose sa Antipolo. Hustisya ang panawagan ng pamilya ni Christian Maputol, 28 anyos, na may bipolar disorder. Natagpuan ang bangkay ni Christian na nakasilid sa isang sako at palutang-lutang sa Ilog Baho, Sitio Kiskisan, barangay San Jose. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, Chief ng Antipolo Police, August 15 ng umaga nang umalis sa kanilang bahay ang biktima at hindi sinabi kung saan pupunta. Maging si Antipolo City Mayor Junjun Inares ay nag-post din sa kanyang FB account hinggil sa nawawalang PWD. Makaraang i-report ito ng kapatid na si Christy Maputol Tejano. Tagtad ng saksak, PWD. Oo matindi. Susunod! Dito boy! May naghahamon kay Vice President Sara Duterte. Lumaban daw ng patas sa gitna ng issue ng droga sa kanyang pamilya. Matapang yan. Sino yan? Sino yung naghahamon na yan? Mamaya malalaman natin. At 6 na mga dating secretaries ng Department of Health sanib pwersa. Ang dami niyan. 6. Biro mo, 6 na dating health secretaries nagkaisa laban dun sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:36 ng umaga. This time check is sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:41 ng umaga, kausapin nga natin si Attorney Stephen David, ang legal counsel ni Mayor Alice Guo. Attorney David, magandang morning! Si Ka Tunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning, Ka Tony at Ka Jerry. Opo. Kumusta kayo, Attorney? Okay lang ho, okay lang. Na-locate nyo na ba si Mayora? Well, locate kahapon, kausap ko, sabi niya, nasa Pilipinas naman siya. Hindi ko lang alam kung saan sa Pilipinas. Talaga? Sabi, yun ang sinabi sa inyo? Yes, Nasa Pilipinas siya. Sabi niya, kasi nag-usap kami. Kasi nga, pumutok yung balita ni Senator Risa. So, ako, gusto ko rin ng first-hand info, in-assure niya ako, nasa Pilipinas siya. So, tinanong nyo siya ng direkta kung nasaan siya? Oo. Mm-hmm. Alam niyo po bang kahapon mga bandang 5 para lang kasi gusto ko ma-interview tong si Mayor Alice Guo Combachero Attorney Stephen Minessage ko siya Sabi ko, umalis na po ba kayo? Sabi ko gano'n. Ang sagot niya, andito po ako. Tapos dinugtungan niya, next po baka sabihin na po, China na po records ko. So ang sagot ko, ang nireply ko sa kanya, better po if you prove that you're still here para maklaro po ang sinabi ni Senator Ontiveros. Sabi niya ayaw na raw niyang kontrahin si Senator Ontiveros. Sabi ko hindi lang sa kanya, kundi pati sa taong bayan. Sabi niya ang hirap daw ng sitwasyon niya. Pero hindi nung tinanong ko siya na can you categorically state that you're in the Philippines and that you did not leave po, hindi na niya ako sinagot. So yun din pala sagot sa inyo, attorney. Ganoon din pala. pero kasi kung i-analyze nila, kung di lang kakamali, 17 o 18 yon, basta na strict, humarap siya sa isang abogado na attorney Galicia at nag-subscribe and sworn siya doon sa kanyang counter affidavit na pinalin sa DOJ. So I think it's really hard to believe na wala na siya sa Pilipinas kung ganyang, kasi ang isang abogado, Jerry Caton, yung tagal nag-aral ng abogasya para mo lang itapon dahil sa isang perma na hindi totoo, di ba? Oo, di ba? Alam mo naman, yung ganyan ka-controversial yung case. Alam mo na, bubusisiin ka nila dyan na kung totoong humarap siya sa'yo, paninindigan niya ng abogado. So ako naniniwala talaga ako. Walang abogadong gagawa niyan kung hindi siya humarap sa kanya. Pero sa inyo, attorney, paano kung talagang wala na siya pero ang sinabi niya sa inyo andito siya? Ano bang magiging implikasyon nun sa inyo sa pagiging abogado niya? Well, siyempre, hindi maganda impression niya kung nagsisinungaling, di ba? Kasi ang una-una, ang hinahanap natin dito, Katunying tsaka Jerry, yung katotohanan Opo. Ang katotohanan dapat yun ang una sa lahat, di ba? So, kaya ako hinahawakan to. Gusto ko rin malaman, kasi kailan ko lang nakilala si Mayor, April this year. So, gusto ko talaga malaman. Kaya ako nga siya pinagtatanggol kasi naniniwala ako sa kanya. Ipinagtatanggol niyo siya pero hindi niyo siya pinagtatakpan. Kasi baka isipin ng iba, yan si Attorney David, alam niya na wala na yan dito. Pero ang sinasabi lang, andito pa rin. Hindi ako, mahirap ho yung magtakip tayo kasi malalaman din naman yan. Tayo masisira. Makakala na, dalang sabihin natin ganyan yan, di ba? Nakakahiyan sa mga pamilya natin kung malalabas na sinungaling tayo. Ano pang mukhang iharap natin sa mga anak natin, di ba? Attorney, sino po yung abogado na ikanyo ay doon humarap si Mayor Alice Guo para sumpaan yung kanyang, ano ba yon, reply o yung kanyang counter affidavit? Opo. Attorney Elmer Galicia, nabasa ko doon sa... Attorney Elmer Galicia. Kailan po yon? Kailan siya humarap doon?
Last week lang yun Last week pero lang. hindi ko alam kung 18, basta last week yun. Basta itong buwan lang na to. Itong buwan lang na to. So, hindi po ba kayo kasama o kaya assisting counsel dun po sa o lead counsel dun sa kaso na to sa human trafficking? Kasi lahat kasi ng cases ako yung nag-oversee sa Okay. yung theory tsaka yung depensa, pinag-aaralan niya ng team, no. Pero tayo yung nagsasuggest kung paano yung pagdepensa ng kaso niya. Teka ho muna, para lang baka malito yung ibang mga kababayan natin. Ba't ho kailangan humanap pa ng ibang abogado para ano tawag doon? Para sumpahan yung kanyang counter affidavit. Andyan naman kayo bilang abogado niya. Hindi kasi ako nagnonotaryo eh. Hindi ako nagnonotaryo ng dokumento. So hindi ako pwedeng gano'n. Wala akong commission. Ang tawag nila kasi din yung may commission. Hindi pala ako pwedeng magpanotaryo sa inyo. Pambihira naman Wala ako notarial commission. Ganun pala. Wala. Pagka pala magpapanotaryo ako ng mga affidavit of loss, hindi ko pala sa inyo pwedeng. Kasi kailangan meron siyang notarial commission na kinomission siya ng husgado na mag-conduct ng notarization. Opo. Ito ho, kanina pa namin din na pinag-uusapan bago kayo pumasok sa linya. Pwede bang, kung sakasakali ngang lumabas ng bansa itong si Mayor Alice Guo, pwede ba siyang pigilan talaga o pwede siyang hulihin, dakpin, pwede siyang arestuhin na kung nasaan siya ngayon sa ibang bansa? Well, depende sa bansa. Kung halimbawa lang, assuming for the sake of argument, siyempre pwede siyang intercept kasi may warrant siya eh. May warrant na. May warrant siya ng Senate. So, kasi kailangan siyang iharap sa Senado para maging resource person nila doon. So, yun lang naman yun. So, tsaka, kung nasa ibang bansa naman siya, hindi ko sure kung pwede siyang ma-extradite kung wala naman siyang criminal warrant. Ang alam ko yung warrant niya sa Senate. Sa Senate. Yun nga ho ang tanong namin. Yun bang warrant ng Senate ay sapat na parang isang bansa ay umaksyon at pagbigyan ng kahilingan ng Pilipinas na siya ibalik? Hindi ko masyadong yan. Ang alam ko yung sa criminal warrants, yung kung merong kaso na nakafile. Kasi ito, sa hukuman. kasi ang effect lang naman ng contempt, halimbawa, na-warrant siya, nahuli siya, magsasalita siya doon sa committee kung saan siya resource person. Pagkatapos salita, lalaya na siya pag nasatisfy niya na yung mga nagtatanong sa kanya kung okay na, wala na itatanong, further questioning, lalaya na siya. So, hindi ko alam kung ang Interpol, kasi international organization yan, i-consider nila yung gano'n. Ang alam ko, kung may criminal, talaga, pananagutan ka. Well, anong next move, legal move, attorney, sa harap nitong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno natin ay nagsasabi, ang immigration ay nagsasabi confirmed na wala na. Confirm daw po nila sa kanilang counterpart sa Malaysia, both in Malaysia and Indonesia and Singapore, na may record nga po doon si Alice Guo na nandoon po, na dumaan sa kanila si Alice Guo. Alam mo, Katonya, tsaka Kajer, kaya nga gusto ko talaga ma-validate sa kanya yan eh. Pero kasi nga, kahapon, hindi naman niya basta yun pa rin ang position. Kasi bakit ko gusto ma-validate siya? Kung talaga nasa abroad siya, kasi ako kailangan ko yung depensa niya eh, di ba? Kasi gusto kong makita talaga yung katotohanan dito eh. Kung talagang nasa ibang bansa siya, edi ang i-advise ko sa kanya, kung talaga nandun na siya, pumunta na lang siya sa isang bansa na mayroong political asylum. Humingi ka ng asylum doon at least doon walang extradition, yung bansang walang extradition, at pwede kang mag-affidavit doon, mag-consularize yung red ribbon na tinatawag nila. Pwede mo padala o pwede ka rin mag-deposition, pwede ka mag-testify via Zoom o yung kanyang depensa hindi ma-apektuhan. Kaya ngayon lang talaga gusto ko talaga i-clear.
nandito ba sa Pilipinas o wala. Pero talagang assurance sa akin, nasa Pilipinas yan. Attorney, maraming salamat po sa inyo ha? At natutuwa kami na all the time accessible kayo sa amin. Tatawagan po namin kayo. Thank you. Kayo pa, napakabait nyo. Thank you po, Attorney. Thank you, Attorney. Maraming salamat. Si Attorney Stephen David, ang legal counsel ni Mayor Alice Guo. Flash Report. Flash Report! Eto, kinukumbinsi ko lang, pero ka-text ko po ngayon habang kausap natin si Attorney Stephen David, ka-message ko si Attorney Elmer Galicia. Kasi dati ko po itong na-cover. Minessage ko po siya. At kinukumpirma po ni Attorney Elmer Galicia na nakausap niya last week lang dito in person. In person. Nakausap ko talaga personal si Mayor Alice Guo. Sabi ko saan? Sa baba daw ng office niya. So nandito sa Pilipinas si Mayor Alice Guo. Mamaya pipilitin ko na makausap to si Attorney Elmer Galicia para lang po mas klaro ito. So ulitin natin, kinumpirma po. Saan ba ang opisina ni Attorney Elmer? Hindi naman sa Indonesia. Baka sa Batam. Hindi naman sa dito po sa Pilipinas, sabi niya. Dito po sa Pilipinas, personal nakausap ni Attorney Elmer Galicia si Mayor Alice Guo sa baba daw ng kanyang opisina. Okay, pilitin natin makausap as to the specific details nung kanila pong pagkikita ng personal dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. Ayan Flash Report. Flash Report! Nagatid sa kabuuan ng ating ng ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Mission Impossible. Paano? Pwede bang mapunta sa dalawang lugar ang isang tao sa isang pagkakataon? That's an impossible mission. Ayan, meron kayang kakambal itong si Mayor Alice Guo. Oo. Matindi. Para masabing siya'y nandito at siya'y nandun din sa Indonesia. Oo, sa Malaysia. O sa Malaysia. Oo, kasi lumilitaw po, ulitin lang natin ang lumilitaw na takbo ng kwento noong July 18 mula sa sa Bali, Indonesia nagpunta siya ng Malaysia. Mula naman sa Malaysia nagpunta siya ng Singapore. At mula Singapore nagpunta siya ngayon ng Batam, Indonesia. Balik siya sa Indonesia. Yun yung mga papeles na yung pinapakita sa mga papeles na naisumiti ngayon sa pamahalaan. At yan ay pinatunayan din ng immigration mismo base sa mga record na kanilang nakuha mula sa kanilang mga counterpart sa Malaysia, Indonesia at Singapore. Ayan. Kausapin natin ngayon. Flash Report. Flash Report! Ang nagnotaryo ng kanyang counter affidavit, si Attorney Elmer Galicia. Attorney Galicia, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po.
Bigla kayong siguro nagulantang kayo, bigla kayong napunta dito sa kwentuhan. Nakagulat po naman at naging sentro pa, hindi naman dapat. At nabanggit na rin na pati ang Senado ay ipahahanap na raw kayo at patatawag kayo, attorney. Opo, siguro hindi naman po kailangan hanapin, nandyan lang ho ako sa Opo, tama. Hindi kayo umaalis, hindi kayo nag-Singapore, nag-Malaysia o nag-Indonesia. Noon pa po yun. Matagal na. Matagal na po. Matagal na po. Pero wala po akong kaugnayan dyan. Okay. Attorney Galicia, unang tanong, kailan po nagpunta sa inyo ng personal ito pong si Alice Guo po? Ano po yun mag-aalas 7 po yata yun ng gabi ng August 14. August 14, Wednesday, last week. Last week lang. Wednesday po yun. Okay. Tapos po, bakit po siya nagpunta sa inyo? Siya po ba inyong kliyente? Na-refer lang po siya ng isang kasama namin, isang kapatid namin na ang pangalan po ay Alan. Hindi ko lang po alam kung matandaan. Sa dami na po kasi ng mga kapatid na lumalapit sa akin, iba kilala ko sa mukha. Pero po yung si Kaalan, nilapit niya po ito sa akin para daw po magpapanotaryo daw po siya. Galing po ako nun sa Baliwag, umuwi po ako ng San Jose del Monte, doon naman ako nakatira, dumaan ako sa office. Opo. Tapos yun po, wala naman akong kaalam-alam kung ano yun. Tinawag po ako nung pagka-park po ng sasakyan kong ganyan, tinawag po ako at pinalapit yung sa sasakyan, tapos pinakitinuro po sa akin kung si Mayor pala yon. Si Mayor, So nakita niyo po, kayo po ba, pinababa niyo ba si Mayor? Nagpunta po ba sa opisina niyo? Paano ba ang nangyari? Sa totoo lang po, ako po bilang nagsilbi rin naman po ako sa mga mayor, may paggalang po ako sa kanila at hindi ko naman po kayang utusan po, baka nga dito, hindi ko po nga ikaw. Hindi ko naman ako kayang gawin yon. Kahit naman po sinong ordinaryong taong katulad natin, hindi ko po pwedeng sabihin, baka nga rito, ipakita mo nga sa akin na katunayang ikaw talaga yan. Opo. So paano po nangyari? Opo. Ay sabi ko po, Mayor, sabi niya sa akin, alis na lang po. Pasensya na po kayo, attorney, wala na po akong malapitan. Wala na pong gustong tumulong sa akin. Masyado na po akong masama sa itsura ng mga tao. So ako naman po, meron po talaga akong soft spot sa ganyan dahil bilang lawyer po naman ang mahihirap, hindi naman po mayayaman ng mga kapatid na nire-represent ko. Pakiramdam ko po nangangailangan ng tulong itong tao, ba't ko naman po i-deny? Duty ko po yun bilang abogado na mag-represent po. Yung pong presumption na may kasalanan siya, hindi pa po yun pwedeng sabihin nangyari talaga unless matunayan mo in court. Opo. Okay. Kaya po, paano po ginawa ko, tinignan ko po yung ipinakita niyang ID, binigyan niya po ako ng pinakita niya ang kanyang driver's license, at umakyat po ako ng office at ninotaryo ko. Hindi na ho siya bumaba ng sasakyan, hindi na pumasok sa opisina niyo. Hindi na po most probably po for security reasons. Napakabilis po ng pangyayari. Hindi ko alam kung doon ba siya talagang, kasi doon po kami nag-usap sa isang puting sasakyan na nakapark po doon sa harapan ng law office ko. Sumakay ho kayo sa sasakyan niya? Hindi na po ako sumakay. Opo. Paano po yan? Binuksan lang po niya yung bintana o binuksan pipinto? Binuksan niya lang po yung bintana. Binuksan po yung bintana. Tapos yung mga detalye, sila na po, nag-arrange na po ng tungkol po dun sa ID, pinakita lang niyo po yung Opo, so nakita niyo po, maliwanag po ba dun sa lugar? Nakita siya ba talaga yon, attorney? Oo pero hindi naman ganun kaliwanag kasi gabi na po yun, alas 7 na. Opo, pero kitang-kita niyo ba, ano po ba itsura niya? May kagandahan ng babaeng Chinese. Nakasombrero po kasi siya ng itim At saka parang naka-t-shirt na puti. Hindi ako nagkakamali, parang naka-jeans po siya. Ayun, sa dami ho ng mga video, pictures na lumabas,
siguro nakikita nyo naman yan sa lahat. Tugman-tugma ho doon, attorney. Sa mga, siya ba talaga siya ba yun? talaga yun? Oo, sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po sa ako tsaka sabi ko nga, wala naman akong cause para magsinungaling pa. Hindi ho ako masyado kasi nanonood ng mga news dahil nai-stress po ako sa mga nangyayari sa Pilipinas. So hindi ninyo nakita kung matangkad, attorney, dahil hindi naman pala bumaba. Oo, hindi ko nakita kung gaano katangkad yan. Pero mukhang hindi naman po maliit na tao. Hindi naman po siya unano or anything. May mga kasama po siya, no? Meron po siyang mga kasama. So, makapal ho ba yung dokumento na inyong ninotaryo? Konti lang po Parang counter affidavit. Saka po, siyempre po, sabi ko nga, ang mga tao po kasing talagang gustong magtago at ayaw nang magpasakop sa sa batas. Hindi na ho magsasubmit ng counter affidavit yung mga yan. Kasi kung talaga pong sila ang gusto po nila ay gumawa ng masama, magba-violate sila ng batas, ba't pa sila magpapasakop? Pero ito po, gusto pang mag-submit ng counter affidavit. So, sa totoo lang po, I am in good faith para po sabihin, siya nga ito. So, talagang reason para magduda Opo. So, tinatakan nyo na po, ninotaryo, umakit kayo sa opisina nyo. Mga gaano katagal po yun, yung pag-akit nyo sa opisina nyo? Hindi ko na ho na-track ang siguro, mabilis lang din. Yun pong isang kasama niyang lalaki, parang nakaitim po yata yun. Siya na po yung nagdala ng papel at bumaba. Hindi na kayo bumaba uli, attorney? Bumaba po ako uli. Para uwi na. Kumbaga, na. hindi nyo na siya nakita uli, nagpaalaman kayo, hindi na po ganon? Hindi na po parang, ewan ko siguro nag-iingat, baka nagmamadali, o pag-is lang po yun. Ganun po ang nangyari. Magkano ho bayad, attorney, sa notaryo? Naku, nakakatawa po yan, yung tanong ninyo. Bakit sabi ko nga po sa inyo, marami po akong mga tinutulungang mga kapatid natin ng walang bayad. Wala akong siningil dyan. Libre pa pala. Dahil yung nag-refer, kakilala nyo, si Kaalan. Si Kaalan, Si Kaalan po, wala po talaga akong, hindi ko alam bakit nagkaganito na dadating sa punto na pag-uusapan ito na parang big deal mga salitang bilyonaryo. Medyo controversial ho kasi yung taong nagpanotaryo sa inyo. Tsaka ho sa lugar, attorney, bukod doon sa kay Kaalan, si Mayora ay Mayora ng Bamban Tarlac. Tapos kayo ay nasa San Jose del Monte. Para lang magpanotaryo, ang daming notary public na pwedeng daanan along the way, pero kayo pa ang pinuntahan. Bakit ho kaya? Wala po akong explanation doon, kundi meron po talagang mga nangyayaring ganyan. Hindi ko naman mababasa ang iniisip ng ibang tao kung bakit sa akin pupunta at bakit si Kaalan ay sa akin pupunta. Hindi ho yun speculative po na sabihin na parang mag-create ka po ng idea na merong kasama ka dun sa conspiracy kung meron mang conspiracy. Para lang po sa malilikot ang isip, no? Para po sa akin, sa totoo lang po, wala po akong ka-intensyong magsinungaling. Opo, yun po bang, yun lang po ba ang naging okasyon na nagkita kayo sa buong buhay nyo? Yun lang? Yun lang po. Hindi na po naulit mula no August 14. Ito po yung August 14, 2024, ha? Opo, August 14, 2024. Natandaan nyo ho ba kung anong address niya ni Mayor dun sa pinanotaryo? Nandun po sa ID At saka po ang natatandaan ko po, yun pong kanyang counter affidavit, naka-blanco yung address. Naka-blanco pa. Naka-blanco po yun nakaguhit lang pong ganyan. Pagkatapos po, tinignan ko na lang dun sa ID na ipinresenta sa akin.
Opo. Kaya binigyan na lang ako ng copy. Ng kopya ng ID. Opo. So, Nako, pagka kayo po ay malamang makukumbida kayo ng Senado, ano po, paano yun, attorney? Kung ano man po, hindi naman po, dapat po siguro akong sumunod kung Opo. ano po yung kanilang instruction. Pero nasasabihin ko lang po kung ano po itong nangyari. Yung kinuwento nyo sa amin, yun din ang sasabihin ninyo. At dahil sa in-announce nyo na kayo'y nagnonotaryo ng libre, Opo. asahan nyo na, attorney. Yata lalo Patay ka. Ito po isang tanong lang na maaaring baka anticipatory. Paano po kung kayo po'y kumbidahin sa kanyang legal team nitong si Alice Go? Kayo po ba willing na magpa-unlock? Wala naman po problema. Tingnan po natin. Depende po naman sa magiging usapan. Opo. Kasi duty po naman ng lawyer na mag-represent ng client. Kaya nga po meron pong privilege communication, yun po yung nag-ano. Kaya lang po ako sumasagot ng ganito kasi yun po naman talaga ang nangyari. Talagay ko naman po, hindi ko naman po i-divulge kung nasan siya or anything. Opo. Ang akin pong sinasabi, kung ano lang po yung alam ko. Opo. Saka yun po yung notarial commission nyo ang tinutupad ninyo. Okay. Attorney Elmer Galicia, maraming salamat po sa pagkakataon na to. Salamat po. So, nagandahan kayo kay Alice Go. Maganda naman po. Iniisip ko paano binigkas yung pangalang Attorney Elmer Galicia. Elmer ni Mayor. Thank you so much po, Attorney. Ayos naman siyang magtagalog. Salamat po. Thank you so much. Si Attorney Elmer Galicia. So nakita po niya ng personal face to face si Mayor Alice Go nung August 14, Wednesday, alas 7 PM doon po sa kanyang opisina, sa baba na opisina niya sa San Jose del Monte, Bulacan, Indonesia. Flash Report. Flash Report. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 13 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Alice Go nakalabas na ng Pilipinas ayon kay Senator Risa Ontiveros. Pero isang abogado nagpatotoo. Nakita niya si Alice Go nung 1 linggo. 2 barko ng Philippine Coast Guard nagtamo ng pinsala matapos banggain ng China Coast Guard sa Escoda Shoal. Tato sa mga pulis, bawal na. Bagong kaso ng Mpox sa bansa na itala ng Department of Health. 20 cases sa Pilipinas umakyat na sa outbreak levels. At singer Gerald Santos inaming ginahasa siya ng isang musical director. 19 na taon na ang nakalilipas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita.
Flash Report. Flash Report! Nakabalik na pala. Nakabalik na pala. Sasabihin ko sana LRT, biyahe sa LRT naantala pero biyahe sa back LRT. To normal na. Back to normal na. Alamin natin ang detalye mula sa ating RH52, Edniel Parrosa. Edniel, kami Edniel. Normal na ang operasyon. Balik normal na ang operasyon, Jerry at Anthony, ng Light Rail Transit Line 2 ngayong umaga. Matapos ang limitadong biyahe nito mula kagabi, alas 6:53 ngayong morning na ito ng Martes. Nag-ooperate na ulit itong LRT2 mula Antipolo Station hanggang sa Recto Station at vice versa. Malaking kaluwagan nito para sa mga pasaherong kaninang mas maaga ay sinalubong ng saradong gate at on repeat na megaphone announcement. Gaya rito sa Santolan Station sa Pasig City. Mag-aalas 7 kasi kagabi, Jared Anthony, nasira itong catenary sa pagitan ng Katipunan at Santolan Stations. Bagay na hindi umano nabalitaan nung mga mas maagang nagtungo rito kani-kanina lamang. Kaya ang siste, paunahan sila sa mga jeepney sa westbound lane, lalo na yung mga patungo sa Quezon City at Maynila. Ang problema, yung mga dumadaan dito, punuan na yung mga jeepney galing sa Polo dahil may stasyon din na LRT2 sa Masinag. Yung mga paserong hindi nakasakay ron, sila yung nauunang magsiksikan sa jeepney. Kaya pagdating dito, nakasabit na yung ating mga kababayan. Mabuti na lamang, gaya nga nabanggit, bukas na ulit itong line 2 at yung mga naamoy na yung mga balita dito naririnig sa iba't ibang mga impilan ay nagtatawiran na ulit mula doon sa westbound lane patungo rito sa istasyon kung saan bukas na ang gate ng Santolan Station sa Pasig City. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Bago ang detalye ng ating mga pangunahing balita, thank you Edniel, ay mamigay muna tayo ng pera. Sige nga. Norman, sige nga. Sige nga. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, go, go, go! Yes, magandang umaga, Kuyang Anthony at Kuyang Jerry. Ito lang ang ating winner sa DZRH Mas Malakas Promo dito sa Barangay Santol, sa Quezon City. At unang-unang dumating na nakikinig sa atin dito si, pangalan mo? Yumar de Montaño po. Si Kuya Jomar, kanina ka pa nakatune in? Yes sir, nakikinig ako kanina pa kaya pumunta ako dito sa Barangay Hall. Oo, at sino paborito mong announcer tuwing umaga? Anthony Taberna po at Jerry Baha po. Anthony Taberna, Jerry Baha, meron kang 1,000 pesos! Salamat po sir. At syempre, meron ka rin DZRH t-shirt? Salamat po. At meron ka rin DZRH umbrella, yan ha, sa'yo yan. At syempre, meron ka rin grocery bag mula sa DZRH. Yes. Ano sasabi mo? Nako, hindi makadala-dala ha. Salamat po sir. Mga sir, maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat din. At syempre, happy 9th anniversary sa Katonying sa mga naisa ng masarap na tinawag. Talaga may plugging pa. Plugging pa. Oo, 9th anniversary na ng Katonying. Kaya naman sugod na sa mga Katonying. Nagpaparinig lang yan. Nagpaparinig ka ba? Siyempre, pantay lang mga tinapay ng Katonying. Napakasarap. Kaya naman, punta na sa Katonying sa 9th anniversary ngayon. Ewan ko, may promo rin yata. Meron. Ayan, may promo rin si Katonying. Kaya naman, laging tumutok sa DZRH at manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas Promo. Number 6, Sherwin Batalzaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Makati. Umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17.
Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Yan po ang nagisa sa sariling mantika na si Senator Risa Ontiveros. Samantala, nilinaw naman ni Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration, na July 16 pa nakaalis ng Pilipinas si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Sandoval, nakakuha sila ng record sa counterpart nila sa ibang bansa kung saan lumabas na dumating sa Malaysia si Guo kasama ang kanyang mga kapatid noong July 16 tsaka nagpunta ng Singapore noong July 21. Gayunman, sinabi ni Sandoval na posibleng hindi sa NAIA terminals o sa iba pang paliparan o labasan ng bansa dumaan si Guo dahil wala itong record sa kanila. Binanggit din ito na noong August 18 ay sa record nila, base sa pakikipag-ugnayan sa Indonesia, ay andun naman si Mayor Alice Guo. Usually po kapag kami mga ganyan pong private planes, ini-inform ang Bureau of Immigration para mapuntahan po at makonduct ang proper immigration inspection, including customs and quarantine po, kasama po yan doon sa mga nag-i. So nakikita po natin, mukhang hindi sa mga proper channels or mga formal port, airport or seaport dumaan po itong taong ito. Si Dana Sandoval ng Immigration. Samantala, nanindigan naman si Attorney Stephen David, legal counsel ni dismissed Mayor Alice Guo, na narito pa sa Pilipinas ang alkalde. Sa panayam ng DZRH, kay David, ginit nito na katext pa niya si Guo kahapon at sinabi sa kanya nito na hindi siya umalis ng bansa. Ayon kay attorney, noong nakalipas na linggo ay humarap pa si Guo sa isang abogado para manumpa sa kanyang counter affidavit na inihain sa DOJ. Alam mo naman, yung ganyan ka-controversial yung case, alam mo na, ano yan, bubusisiin ka nila dyan na kung totoong humarap siya sa'yo, ano yan, paninindigan niya ng abogado. So ako naniniwala talaga ako. Walang abogadong gagawa niyan kung hindi siya humarap sa kanya. Si Attorney Stephen David. At kanina nga po nakausap natin si Attorney Elmer Galicia na siyang nagnotaryo sa counter affidavit ni Alice Guo. Iginit po nito si Attorney Elmer Galicia na personal niyang nakita. Ito pong si Alice Guo noong Agosto 14 sa ibaba ng kanyang opisina sa San Jose del Monte, Bulacan. Alas 7:29 ng umaga, bawal na ang paglalagay ng visible tattoo o madaling makita sa parte ng katawan ang lahat ng mga pulis. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, inalis na po ang moratorium sa naturang kautusan matapos itong masusing pag-aralan, kaya tuloy na muli ang implementasyon sa tattoo ban. Ayun. Dahil dito binibigyan ng 3 buwan ang mga aktibong pulis na burahin ang tato. Tagal naman, 3 buwan. Medyo matagal mahirap. bang burahin yan? Subukan natin. Mahirap talagang burahin yan, kumbachero. Hindi naman kasi parang tinatatuan ulit. Pero ang kulay ng balat mo. Kulay balat. Para matabunan yung tato. Ganon? Dahil dito, sabi po nitong si Colonel Jean, kung hindi daw po mabubura ang tato ni Rosang Tato, ay maaaring maharap sa kasong administratibo. Yun naman pulis kahit nakatago yung tato? Pagka yung kita lang. Yung expose lang. So, pwede kapag nakatago naman. Pag nakatago. Ayun. Kasi naman, kumbachero, ba't mo naman ipapakita yung tattoo mo kung nasa loob?
Ba't ka pa nagpatato? Ba't ka pa nagpatato? Meron nagpatato, kilay. Hindi kasama yon. Pwede yon. Yung mga tattoo, eyebrows, pwede yon, kumbachero. Kaya ikaw, pwede ka na, senator, pwede ka magpulis. Ang mga pulis naman na may tattoo pero hindi madaling makita ay kailangang gumawa ng affidavit at hindi na ito pinahintulutan pang magdagdag ng tattoo sa anumang parte ng kanyang katawan, visible man o na itatago sa police uniform. Kabilang po sa mga tattoo na kailangang ipabura ay ang extremist, ethnically or religiously discriminatory at offensive tattoos, indecent, racist at sexist tattoos. Sa ibang balita, nakatagdang magdeklara ng dengue outbreak ang Department of Health dahil sa tumataas na kaso ng dengue sa bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, outbreak levels na ang kaso ng dengue base na rin sa pakikipag-usap nila sa Director ng Epidemiology Bureau. Sa report ng DOH, nasa 136,000 dengue cases na ang naitala sa bansa mula noong Enero. Mas mataas ito ng 33% kumpara sa 102,000 cases sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, nagpahayag ng pagtutol ang 6 na dating kalihim ng Department of Health sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Ito'y kinabibilangan ni na dating Health Secretary Jaime Galvestan, Manuel Dayrit, Francisco Duque, Enrique Ona, Pauline Jean Rosel Obial, Esperanza Cabral at Malu Cabral hindi kasama. Sa liham na kanilang ipinadala kay Finance Secretary Ralph Recto, hinikayat nila ang opisyal na maging sensitibo sa opinyon ng publiko at magpakita ng pagmamalasakit. Nakapagtala ng panibagong kaso ng monkeypox o mpox sa bansa ngayong taon. Ayon sa Department of Health, natukoy ang unang pasyente ng mpox ngayong 2024 sa isang 33 anyos na lalaki na walang anumang travel history sa labas ng bansa. Gayunman, meron siyang intimate contact 3 linggo bago lumabas ang sintomas. Batay po sa datos ng ahensya, nagsimulang maramdaman ng pasyente ang sintomas kabilang ang lagnat, rashes sa mukha, likod, batok, singit, palad at talampakan. Ilan linggo na ang nakalipas. Alas 7:33 ang ating oras, isa pang showbiz personality ang lumantad sa Senado at inaming naging biktima siya ng rape ng isang musical director ng GMA Artist Center. 19 na taon na ang nakakaraan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, sinabi ni Gerald Santos na 15 anyos pa lamang siya ng gahasain ng hindi pinangalan ng musical director noong 2005. Ako po ay hindi po na-harass, hindi po na-abuse. I thought you were harassed. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Parang dismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi kalakaran yan dito. Nako. Nilolabel pa po nila ako na homophobic daw ako kaya ako nare-reklamo yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob nung mangyari parang yung pang-abuso po sa akin. Wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. And may power talaga po siya over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Even nung sinabi ko po sa parents ko yan, galit na galit po sila, iyak na lang po kami ng iyak. Grabe, ano? Hindi pala nun, ano? 15 anyos pa lang 15 siya. anyos. Ang inyo pong narinig ay si Gerald Santos, isang singer. Ay, nako. Nako naman. Susunod! Tito Boy! May mga nalulugi na raw pong karinderya dahil sa oil spill at ASF. At ang Dolomite, may mga bisitang water lily. Ganon. Water lily na lang ang nagpupunta ron. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:35. This time check is ngayon.
Alas 7:43 ng umaga, may mga karinderya na raw pong nalulugi dahil sa oil spill at ASF. Ayaw nang kumain ng isda. Ganon? Ayaw nang kumain ng baboy. Ganon ba? RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Mga mangingisda at magbababoy, yung isa po ng kabuhayan ng oil spill at African swine fever, kundi yung mga karinderya dito sa National Capital Region. Yung ilang may-ari hindi na nagluluto ng isda at baboy, at mga iba naman ay binawasan ng pagluluto ng fish at pork dishes. Iniilagan daw kasi ito ng kanilang mga suking nagtitiyaga muna ngayon sa puro manok, gulay at processed food. Kaya mga putahian nilang baboy at isda na uuwi sa mga alaga nilang aso at pusa. Kung noon daw ay kumikita sila ng 10,000 piso kada araw, ngayon nasa 4,000 piso, mababa pa ang benta dahil sa ASF at oil spill. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Yung karne. So, ang lagi binibili, puro gulay, then chicken yan ang mapenta sa amin. Gulay yung itlog, yung mabinta dito mga loob. Pero yung baboy namin ngayon, may naina. Maraming matira, hindi na namin niluto. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, bisitahin nga natin ang Dolomite Beach. Sige nga. Sino na ba mga nagpupuntahan sa Dolomite Beach ngayong umaga? 29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry, matapos ang malakas na pagulan kahapon na inanod ang mga tambak na basura sa baybayin ng Manila Bay dito sa Dolomite Beach, sa Rosa Boulevard, Luzon ng Manila. Patuloy naman yung paglilinis ng mga tauhan ng MMDA at yung Estero Ranger ng DNR. At bukod sa mga tauhan ng MMDA at DNR, may 14 na naglilinis ng Dolomite Beach na nasa ilalim ng tupad yung program ng DOLE at katuwang ang MMDA ito sa tulong panghanap buhay. Iba't ibang klaseng basura na nahakutan nila gaya ng water lily. Kabilang sa mga basura gaya ng plastic bottles, styrofoam, plastic na pinaglagyan ng mga shampoo, mga kawayan na nahakot na dito sa Dolomite Beach. Para silang namimili ka Jerry Anthony ng palay sa bigas. Pinipili nila yung mga basurang maliliit dito sa buhangin para matanggal yung mga basurang maliliit na umano dito sa Dolomite Beach. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Thank you, 29 Boy Gonzales, sa ating mga RH reporters. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2-4-2. Inamo ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro si Vice President Sara Duterte na lumaban ng patas sa gitna ng isyong kinasasangkutan ng kanyang pamilya hinggil sa iligal na droga. Ayon kay Castro, dapat harapin ng pangalawang Pangulo ang mga isyu na ipinupulo sa kanila at huwag magkuble sa political harassment na napalusot sa mga paratang para lang pagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na isang political harassment ang pagdawit sa pangalan ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio at kapatid na si Congressman Pulong Duterte sa iligal na droga. Nakaranas ng malakas na mga pagbuhos ng ulan ng Metro Manila at mga karatig lalawigan kahapon ng hapon. Ayon sa DOST Pag-asa, ang intense to torrential rain showers na may pagkulog at pagkidlat at malakas na hangin ay naranasan hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa mga lalawigan ng Bulacan, Cavite, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Quezon at Batangas. Naranasan ng matinding buhos ng ulan pasado alas 4 ng hapon at tumagal ng mahigit 2 oras. Sinabi ng MMDA na nagresulta ito ng pagbaha sa ilang lugar sa Maynila, Quezon City, Caloocan, Makati at Taguig. Samantala ilang flights din ang nasuspindi sa NAIA dahil sa baha kasunod ng inilabas na lightning red alert
ng Manila International Airport. Nagsuspende ng klase sa mahigit 40 lugar sa Calabarzon at Metro Manila dahil sa volcanic smog na ibinuga ng Bulkang Taal. Ayon sa PBOK, sumabot sa 3,335 tons ng asupre ang ibinuga ng bulkan sa nakalipas na ilang araw. Kaugnay nito, naglabas naman ng memorandum si Education Secretary Sani Angara para bigyan ng kapangyarihan ang iba pang mga paaralan na magdesisyon kung kakansilahin ang face-to-face classes kung walang anunsyo ang LGU. Pinauubaya na rin niya sa mga eskwelahan kung kailan aalisin ang suspensyon. Una nang sinabi ng PBOX na ang kawalan ng sapat na hangin ang dahilan kung bakit naramdaman ng gusto ang presensya ng asupre at nakadaragdag rin dito ang mataas na volume ng fog mula sa bulkan. Pinag-aaralan pa rin ang panukalang payagang ibenta ang mga baboy na negatibo naman sa African Swine Fever kahit na nasa loob ng red zone o sa loob ng mga apektadong lugar ng ASF. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DA Assistant Secretary o Undersecretary Asis Perez na sayang kung isusurrender lang ang mga baboy o kakatahin kahit wala namang sakit. Mismong ang mga stakeholders at provincial veterinarians umano sa Region 4A ang humiling na payagan ng ibenta ang mga baboy basta kumpleto ang mga dokumento. Bagamat aminadong hindi lahat ng bayan ay may diagnostic laboratory, sinabi ni Yusek Asis na kailangan munang magtiis upang hindi kumalat ang ASF. So ang protocol, kung sakasakaling malalagdaan, sapagkat siyempre ina-assess din natin, gusto natin mangyari, masigurado natin na hindi naman kumalat yung sakit. Una, kailangan merong sertifikasyon ng isang licensed veterinarian na yung hayop na yan ay walang sakit. Okay. So may signs. Pangalawa, kinakailangan may laboratory test sa government testing sites, halimbawa doon sa ating PCR test. Ating laboratory. Libre naman yun eh. Libre yun? Libre. Bukas 24/7 yung lahat ng diagnostic lab. Ayun, yung mga hayop na yan. yung mga hayop na hindi naman apektado ng ASF. Sabi nga nung sino ba yung isang unang nakausap natin? Si Asek Constantine Palabrica. Oo, na pwede ang pinag-aaralan nga hindi lang basta ibenta. Yung iba kasi baka akala hindi kayo apektado, walang sakit, ibenta na lahat. Ibenta na. Hindi raw po. Magpatuloy ng operation. Yun ang paliwanag niya. Wala pa pala yung memorandum na ilalabas. Parang bumabagal yata tayo baka kumalat ng baka sakit. Kumalat na. Ang kailangan dyan yung tamang desisyon sa tamang panahon. Importante yun. Dumating na sa bansa ang 10,000 doses ng ASF vaccine na binili mula Vietnam. Dahil dito sinabi ni Agriculture Asek for Swine and Poultry Constante Palabrica na tutungo na sila ngayon sa ground zero ng ASF outbreak sa Lobo, Batangas. Gayunman nilinaw ni Palabrica na hindi pa sila magbabakuna at sa halip ay magsasagawa muna ng hog registration o pagsusuri sa kalagayan ng mga baboy. Sa ibayong dagat, hinimok ng World Health Organization ang mga manufacturers na pabilisin ang produksyon ng bakuna kontra sa monkeypox o mpox. Kasunod ito ng tumataas na bilang ng mga tinatamaan ng sakit. Ayon sa WHO, hindi sapat ang kasalukuyang dami ng bakuna para mapigilan ang pagkalat ng mpox. Panawagan ng WHO sa mga bansa na may sapat na supply na i-donate muna sa bansang nangangailangan ang kanilang mga mpox vaccine. Susunod! Tito Boy! Sino tong nanay ng isang sikat na celebrity na kinabang din sa pagsikat ng anak? Tindang longganisa, nag-viral at mabenta. Ganon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita 752. Ay! Attorney Ellis, long time no hear, Attorney Ellis Jacoba, dyan sa Nueva Ecija. Dyan ba sa inyo pwedeng libre din ng... Sa kuya po ba siya? Kabanatuan. Dyan ba sa inyo libreng magpanotaryo, Attorney Ellis? Meron talagang mga mababait na nagnotaryo, kumbatsero. Kaya nga pero again, doon sa mga hindi nakapakinig
Meron pong isang abogado tayo na interview kanina na siya'y nagnotaryo sa counter affidavit ni Alice Guo. Ayan. At hindi po basta-basta ninotaryo niya lang. Hindi pinadala lang sa kung kanino. Personal na nagpunta. Nagpunta daw sa kanya sa San Jose del Monte, Bulacan. Kailan, kumbachero? Nung Miyerkules, August 14, alas 7 ng gabi. Alas 7 ng gabi. Ayun, yan so po yung paano ngayon yan? Yung mga sinabi na immigration na may counterpart silang nagsabing nasa Indonesia, Malaysia, tapos Singapore. Paano kaya yun? Tapos yun din ang report ni Senator Risa Ontiveros. Hindi kaya may kakambal to si Alice Guo dahil madali nang di ba yung itsura ngayon ng isang tao Hindi naman nawawala dito sa atin si Mayor Giselle. Giselle. Baka kaya si Giselle yung, di ba? Para ka nanonood ng whirlwind dito Medyo hindi mo mahalaman kung ano susunod na eksena. Siguro magpalit na lang tayo ng bubong ng bahay natin. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na! Pangunahing balita sa showbiz. Uy! Happy birthday kay Rosila Weng Jimenez Caday ng lokal ng Toronto, Canada. Binabati kayo ating Rosila ng inyong mga kamag-anakan dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa pangunguna ni Soji Jimenez. Ay, Ninong Dong Tolentino, magandang morning at magandang morning din kay Kuyang Coach Alan Gregorio. Happy birthday. Coach Alan Gregorio, happy birthday at happy birthday din kay Mami Malu Velasco. Ay, Mami Malu! Laban tayo dyan. Saan ba ang handaan? Pwede bang maghanda tayo ng longganisa? Ayan, longganisa. Naku, si Joey Juanta. Inaabangan. Saan daw ba yung kanina daw bang longganisa yung binebenta na yan? Kung Doming Mariano, hindi ba dyan sa inyo sa Santa Maria masarap din ang longganisa? Meron din ba doon? Masarap din dyan. Anong tawag? Anong longganisa yun? Longganisang Mariano. Ni Doming Mariano. Meron daw pong panindang longganisa ang nanay ni Carlos Yulo na si Angelica na dinudumog na ngayon ng mga mamimili. Ay buti naman. Alamin natin ang showbiz balita mula sa ating showbiz legend na si Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Totoo nga siguro yung sabihan na kapag may nagsarang pintuan, magbubukas ang bintana at bubungan. Dinedma nga, as in hindi nga binigyan pansin ng ating gold medalist ang kanyang ina na si Angelica Yulo. Dinedma man. Wala pa rin ba? Hindi pa rin nagtatagpo? Parang hindi pa din wala pa rin mga lumalabas Pero sa totoo lang hindi man niya nabigyan ng kung ano man na biyaya ang kanyang magulang. Ay inuulan naman ngayon ng suwerte si Angelica, ang kanyang nanay. Dahil yung itinitinda nito ngayong longganisa, viral at ang dami-daming dumibili at umu-order. Diba? Masarap daw ba? Kakaiba ba yung longganisa niya? Matamis ba yan? Masarap naman daw talaga. Garlic ba yan? Garlic or hamonado o ano ba yung tawag? Garlic ang mabilis sa kanya ngayon. Yung garlic? Eto pa ngayon. Diba hindi na ipasyal nitong si Carlos Yulo ang kanyang mga magulang. Hindi nabigyan ng mga regalo. Parang alam ko na yung sasabihin mo na yan. Alam mo. Ikaw pala yun? Nagbigay. Ikaw pala yung nagpasyal sa kanila doon sa McKinley? Naku, Day.
ang swerte din ng mag-asawa ang kanyang mga anak dahil maraming mga tao ang tumutulong sa kanila ngayon. Ayun. Hindi, mas interesado ako dun sa longganise. Kasi masarap ang longganisang lokban Hindi, lokban Hindi, kay Yuli itong binabanggit, kay Angelica ito Oo. Kasi depende yan sa parte rin ng baboy. Puwet ba ito? Puwet ba yan? Baka puwet ng baboy yan, ha? Puwet ba ng baboy? Kasi may parte ng baboy na malambot malambot. Ay, ang malambot sa parte ng baboy. Baka dahil pakalat-kalat ginawang longganisa. Alam ba ninyo yung lomo ang pinakamalambot na parte ng baboy? Lomo? Hindi puwet, Hindi puwet. Parang gusto ko yata yan. Ay, nako. Sa totoo lang, kaya naman happy si Nanay Angelica o Mami Angelica dahil nakasabay nga, kumbaga nag-viral man ang kanyang anak, viral din. Viral na rin siya ngayon. Oo. Alam mo, isa lang ang paniniwala ko dyan Katunying at ka Jerry. Sipag ang puhunan. Huwag kang magtanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, kapag piling mo ikaw ay natapakan, magsikap ka dahil ang Diyos mismo ang tatayo sa iyo at lalaban. Tandaan po natin yan. Yan ang ating DZRH Showbiz Happens News. Bago ako magpaalam, I love you so much. Thank you. I love you too. Jerry Ramirez. Ayan. Ito po ang inyong RH47. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Bye! Happy weekend! Damdaming Bayan! Susunod na!